Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Samahan niyo po ako sa talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan po sa Ikalawang Hari, Kabanatang 2, mga talatang 9 hanggang 10. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Kung maaari, ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Bahagi po ang mga talatang ito ng ating binasa na kung saan ay magpapaalam na si Propeta Elias kay Propeta Eliseo. From mentor to his mentee. Ang mentor po ay si Propeta Elias at ang mentee naman ay si Propeta Eliseo. Kumbaga, naging guro ni Propeta Eliseo si Propeta Elias at siya po yung itinakda ng Diyos na hahalili sa kanya bilang propeta. At ito po yung itinakdang araw na kung saan ay magpapaalam o kukunin na ng Diyos si Propeta Elias sa pamamagitan ng karwahing apoy o chariot of fire. At habang sila po ay magkasama, nais sana ni Propeta Elias na iwan na siya ni Propeta Eliseo. Subalit laging sinasabi niya, "Hanggat buhay si Yahweh, hindi ako hihiwalay sa iyo." At hanggang nagpalipat-lipat po sila ng iba-ibang lugar pero hindi po bumitaw o hindi humiwalay si Propeta Eliseo kay Propeta Elias. At sa mga talatang binasa po natin ay tinanong ni Propeta Elias kung ano yung kahilingan ni Propeta Eliseo kung bago siya kunin ng Panginoon. At hiningi niya nga po yung 2 bahagi ng kapangyarihan. At bakit yun ang hiningi ni Propeta Eliseo? Sapagkat upang magamit niya dahil isinasali na sa kanya yung pagiging propeta ng Diyos sa mga darating na mga panahon. Ngunit sabi nga ni Propeta Elias, mabigat, pero kapag nakita mong kinuha ako, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo makakamit ang hiningi mo. Pero at the end of this story ay kinuha na nga ng karwahing apoy o chariot of fire si Prophet Elijah at naiwan si Prophet Elisha. At sa pamamagitan po nito ay nagkaroon po ng passing of mantle o yung balabal na dinampot po iyon ni Propeta Eliseo at siya nga po ang humalili bilang propeta. Humalili kay Propeta Elias. Ano po ba ibig sabihin po nito? Napakahalaga po na yung mga nauna, sabihin na natin, yung mga matatanda, yung mga may mga naunang karanasan, ay meron po silang inaalagaan. Meron po silang tinutulungan, may mini-mentor po sila para pagdating ng araw ay meron din namang mga papalit sa kanila. Napakahalaga po sa panahon po natin ngayon yung mentor at saka yung mentee. Yung mentor, ibig pong sabihin, sila po yung mas nakakatanda, mas may alam, maraming karanasan. Para magpatuloy po ang isang ministeryo, ang isang gawain, ay meron pong magtuturo doon sa mga bata. Para pagdating ng araw, sila naman po yung magpapatuloy ng gawain. Hindi naman po laging sinasabing mentor ka, kundi sana po meron po tayong mga inaalagaan din, tayo ng mga matatanda o yung mga matatanda, meron din tayong mga inaalagaan din na mas bata para pagdating ng araw, sila naman yung magpapatuloy ng ministeryo na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan ng ating paglilingkod. Kayo po na mga matatanda sa loob ng simbahan, mag-alaga po kayo ng mga mas bata po sa inyo na maaaring sila nangangailangan ng gabay, nangangailangan ng panalangin, nangangailangan ng mga pagpapaalala at pagtuturo po sa kanila. Dahil pagdating ng araw, tayo po ng mga matatanda na o mga ilang panahon na lang
ay meron po tayong mapag-iiwanan na magpapatuloy po ng ministeryo. Kaya napakahalaga po na tayo po yung nauunang naging halimbawa, mabuting halimbawa sa kanila para po sa mga darating na henerasyon ay may magpapatuloy po sa mga ginagawa po natin para sa Panginoon ngayon. Gamitin tayo ng Panginoon sa ating ganyang kaparaanan ng paglilingkod ng mentor at mentee. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Pinagpapala ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa aming pagsasama-sama, pagsasalo-salo ng iyong mga salita na nagpapaalala po sa amin. Kami, Panginoon, na mayroong mga karanasan na nakatulong, naalala pa namin, naging matagumpay, O Diyos, sa paglilingkuran. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na magkaroon po kami ng puso para sa iba, sa mga younger generation, na nawa ay magabayan, maturuan, matulungan po sila, Panginoon. Dalangin po namin, dakilang Diyos, yung mga values, mga mabubuting bagay, in particular po doon sa mga pananampalataya po namin sa inyo, O Diyos, na traditionally patuloy po itong naisasagawa at patuloy po itong nagagampanan, Panginoon. Katulad ng pagsamba, katulad ng sama-samang pananalangin, katulad ng pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mga henerasyon ngayon ay gagabayan, tutulungan yung mga younger generation po, O Diyos. Kayo pong magbigay ng wisdom kung paanong itong patuloy na maisasagawa sa kabuuan ng simbahan, sa kabuuan, Panginoon, ng ministeryong pinagkakaloob mo sa amin. Pagpalain mo sila na naaabot ng tinig na mensahe na ito. Katagpuin mo ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya. Pagpalain niyo po kami minsan pa sa araw na ito. Ingatan kami sa maghapon na mga gawain, Panginoon. Binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen.